Isang salita. Isang salita lang mula kay Catherine ang dumurog sa mundo ni Daniel. Wala na si Mama. Kasabay ng pagbitaw niya sa mga katagang iyon ay ang pagbagsak ng mga paper bag na puno ng pasalubong sa makintab na sahig. Galing sa sala, gumawa ng ingay ang pagtilapon ng isang maliit na bote ng pabango, pero hindi yun narinig ni Daniel. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa loob ng kanyang tainga. Ang tanging nakikita niya ay ang paggalaw ng labi ng kanyang asawa. Pero ang mga salita ay tila nalulunod sa isang karagatan ng katahimikan. Ilang minuto lang ang nakalipas, nasa loob pa siya ng taxi at ang puso niya'y halos sumabog sa galak. 5 taon, 5 mahahabang taon ng pagtitiis sa gitna ng dagat, sa isang oil rig na bakal, at langis lang ang kasama niya sa araw-araw. 5 taon siyang nangarap para sa eksaktong sandaling ito. Hawak niya sa kanyang isip ang imahe ng magiging reaksyon ng kanyang ina. Ang mga mata nitong luluha sa tuwa kapag inabot niya ang hinabing shawl na paborito nitong kulay. Ang yakap nitong mahigpit kapag naamoy ang lavender massage oil na lagi niyang hinihiling para sa nananakit na mga kaso-kasuan. Ang ngiti nito na walang katumbas na kahit anong yaman sa mundo. Pero ngayon, anong sinasabi mo? Hirap na tanong ni Daniel. Ang bawat salita ay tila may mga bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Lumapit si Catherine. Ang muka'y basang-basa sa luha. Ang mamahalin niyang bestida at perpektong ayos ay tila walang silbi sa bigat ng eksena. Love, biglaan lang, isang gabi, inatake siya. Stroke, sinubukan namin ang lahat. Yumakap ito sa kanya, ngunit parang manhid ang katawan ni Daniel. Hindi niya magawang igalaw ang kanyang mga braso para yumakap pabalik. Ang isip niya ay tumatangging tanggapin ang katotohanan. Hindi pwede, hindi totoo to. Kausap lang niya si Mama noong 1 linggo sa telepono. Masigla pa ang boses nito. Nagbibiro pa ito na ipagluluto siya ng paborito niyang adobo pag-uwi niya. Nasaan? Nasaan siya? Dahan-dahang humiwalay sa yakap si Catherine. Ang mga mata nito'y puno ng awa habang itinuturo ang isang sulok ng malawak at marangyang sala. Isang bagong altar na gawa sa dark wood. Sa ibabaw nito, isang silver na urn. At sa likod nito, sa isang eleganteng picture frame, ay ang nakangiting mukha ni Aling Rosario. Doon na tuluyang bumigay ang mga tuhod ni Daniel. Napaluhod siya. Ang lakas na naipon niya sa 5 taong pagtatrabaho sa ilalim ng araw at ulan ay biglang naglaho. Gumapang siya. Hindi na iniinda ang matigas at malamig na tiles hanggang sa marating niya ang paanan ng altar. Hinaplos niya ang litrato. Napakalinaw, napakasaya ng mga mata ng kanyang ina sa larawang iyon. Ma, halos pabulong na tawag niya. Umuwi na ko, Ma. Nandito na ko. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan pa ng isa hanggang sa hindi na niya mapigilan ang paghagulgol. Isang hagulgol na puno ng sakit, puno ng panghihinayang. Ang lahat ng pagod niya, ang lahat ng sakripisyo, para saan pa? Itinayo niya ang magandang bahay na ito para sa kanila, para bigyan ng komportabling buhay ang ina. Pero hindi man lang nito nasilayan. Hindi man lang niya nayakap sa huling pagkakataon. Sana umuwi ako ng mas maaga, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Sana hindi ko na tinapos yung huling kontrata ko. Naramdaman niya ang kamay ni Catherine sa kanyang balikat. Huwag mong sisihin ang sarili mo, love. Ginawa mo ang lahat para sa amin. Walang may gusto nito. Pero para kay Daniel, ang mga salitang yon ay walang bigat. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na butas sa kanyang dibdib. Isang butas na hindi na kailanman mapupunan. Matapos ang ilang sandali, nang medyo kumalma na siya, tumingala siya kay Catherine, ang mga matay namumugto at pula. Kailangan niya ng isang bagay na makakapitan. Isang lugar para dalawin. Isang lugar para umiyak. Saan siya nakalibing, Catherine?
Gusto ko siyang puntahan. Nakita niya ang bahagyang pag-aatubili sa mga mata ng asawa. Umiwas ito ng tingin bago sumagot sa isang mahinang boses. Huling habilin niya yon, Daniel. Napakunot ang noo niya. Anong habilin? Tumingin muli sa kanya si Catherine, pilit nang ngumiti sa kabila ng mga luha. Ayaw niyang mabulok sa lupa. Gusto niyang maging malaya. Sinunod lang namin ang gusto niya. Sinaboy na namin ang abo niya sa dagat, sa paborito niyang lugar sa Batangas. Ang pagdadalamhati ni Daniel ay naging isang matinding pag-iisa. Sa kabila ng presensya ni Catherine, na palaging nakangiti at nag-aalok ng aliw, naramdaman ni Daniel na tila siya ay nag-iisa sa gitna ng isang napakalaking palasyo. Ang bahay na ito, ang bunga ng kanyang pawis at 5 taong kalungkutan, ay hindi niya maramdaman na bahay niya. Lahat ng nasa paligid niya ay bago, magarbo, at tila sumisigaw ng kayamanan. Mga Italian leather sofa, malalaking chandelier, at mga artwork na siguradong nagkakahalaga ng daan-daang libo. Kahit ang simpleng baso ng tubig ay tila galing pa sa isang mamahaling set. Ayos lang ba talaga sa'yo, love? Tanong ni Catherine isang gabi habang naghahanda silang matulog. Ang suot niyang nightgown ay silk, kulay pula, at tila lumulutang sa kanyang balat. Ngumiti si Daniel, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo, medyo pagod lang sa biyahe. Hindi siya pagod sa biyahe. Pagod siya sa pagluluksa. Pagod siya sa pagtataka. Ang sakit ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pagtataka. Noong nasa oil rig pa siya, palagi niyang ipinadadala ang halos lahat ng kanyang kinikita. Gusto niya talagang bigyan ng magandang buhay ang pamilya niya. Pero kahit na ganoon, sa kanyang pagkukwenta, ang halaga ng bahay at ang dami ng mga gamit dito ay tila sobra sa lahat ng naipon nila. Isang hapon, nakita ni Daniel ang credit card statement na naiwan sa center table. Sa ilalim ng pangalan ni Catherine, ang kabuuang balanse ay nakakabingi, 750,000 piso. Ang mga gastos ay hindi lang para sa bahay. May mga binili itong designer bags, sapatos, at madalas na pagkain sa mga eksklusibong restaurant. Kath, anong balanse ito? Tanong niya. Hindi na napigilan ang sarili. Hindi nagulat si Catherine. Kinuha nito ang statement at umupo sa tabi niya sa sofa. Ay, yan ba? Don't worry, love. Para yan sa housewarming party. Kailangan nating maging presentable sa mga kapitbahay at business partner mo. Alam mo naman, pangalan mo ang dala ko. Tsaka bumili rin ako ng ilang gamit para sa sarili ko. Deserve ko naman yun, di ba? Sobrang namiss kita. Hinalikan siya nito. Ang halik ay matamis at pilit, pero hindi ito umabot sa puso ni Daniel. Pero Kath, 750,000 piso sa loob lang ng 2 buwan. Hindi ba masyadong malaki? Umiwas ng tingin si Catherine. Look, Daniel, ginawa ko yan para mapreserba ang image natin bilang mag-asawa ng isang engineer. Kausap ko yung interior designer natin, sabi niya. Teka lang, putol ni Daniel. Bumalik sa isip niya ang isa pang bagay. Tumayo siya at nagtungo sa dating kwarto ng kanyang ina. Naiwan na ang dating bahay. Ang kasalukuyan nilang bahay ay bagong gawa sa isang exclusive village. Ang dating kwarto ng kanyang ina na pinangakuan ni Catherine na gagawin niyang magandang library ay puno na ngayon ng mga sapatos at damit ni Catherine. Ang library ay naging walk-in closet. Kath, bakit ito na ang closet mo? Di ba sabi mo gagawin mong library para sa mga aklat ni Mama? Mabilis na sumunod si Catherine. Ay iyan, hindi na natuloy, love. Mas malaki ang space na ito. Tsaka, mas practical. Alam mo naman si Mama, mas gusto niyang ibigay sa atin ang lahat. Naramdaman ni Daniel ang tindi ng inis, ngunit pinilit niyang kontrolin ang sarili. Ang kanyang ina ay wala na, at ang pagtatalo sa pera ay parang pag-aaksaya ng oras. Pero ang bawat maliit na detalye ay nagdudulot ng kirot. Kinagabihan, hindi na nakatulog si Daniel. Nagpasiya siyang magkape sa kusina.
Pagdaan niya sa sala, narinig niya ang boses ni Catherine mula sa garden. Hindi raw siya nagagalit. Wala siyang alam. Nagluluksa pa. Nagtago si Daniel sa likod ng pader at tahimik na nakinig. Ang boses ni Catherine ay hindi na malungkot. Masigla, tila may kasunduan sa isang taong kausap. Siguraduhin mong hindi ka magpapakita sa village. Huwag kang didikit kay Daniel. Huwag kang mag-alala, marami pa tayong pera. Nagdilim ang paningin ni Daniel. May iba pa bang Marco ang tinutukoy ni Catherine? Sino ang kausap niya? Bakit tila nagbibilin ito sa isang lalaki na huwag magpakita sa kanya? Sinundan ni Daniel ang boses at nakita si Catherine na may kausap sa kanyang cellphone. Ngumiti ito at mabilis na nagpaalam. Pagkatapos, tumalikod ito at pumasok sa bahay. Nagmamadaling bumalik si Daniel sa kusina at nagkunwaring nagtitimpla ng kape. "Hindi ka pa natutulog, love?" tanong ni Catherine. Ang mga mata ay tila nagliliwanag. "Hindi ko lang talaga mapigilang isipin si Mama," sagot ni Daniel habang nakatitig sa itim na kape. "Naiintindihan ko, love," bulong ni Catherine. Niyakap siya mula sa likod. "Pero nandito lang ako. Haharapin natin to." Ngunit sa gitna ng yakap na yon, may isang tanong na gumugulo sa isip ni Daniel. Sa anong paraan pa niya ako lolokohin? Hinalikan ni Catherine ang kanyang pisngi at umakyat na sa hagdan. Pagkaalis niya, dumiretso si Daniel sa cellphone ni Catherine na nakapatong sa charging station. Dali-dali niyang binuksan ang recent calls at nakita ang huling numero na tinawagan. Isang unknown number na nakasave sa pangalan na Tita Beth. Hindi maganda ang pakiramdam ni Daniel sa pangalan na Tita Beth. Alam niya ang lahat ng mga tiyahin ni Catherine at wala ni isa sa kanila ang gumagamit ng ganoong simpleng palayaw. Pero ang pag-iisip tungkol sa isang posibleng kaso ng pandaraya o pagnanakaw ay tila walang kabuluhan sa harap ng mas mabigat na sakit, ang kawalan ng kanyang ina. Naisip ni Daniel, kung ano man ang pinaggagawa ni Catherine sa pera, iyon ay problema nila bilang mag-asawa. Pero ang nanay niya, kailangan niyang panatilihing buhay ang alaala ng kanyang ina. Kaya't nagdesisyon si Daniel. "Pupuntahan ko ang lumang bahay natin bukas," sabi niya kay Catherine kinabukasan sa almusal. "Gusto kong makita ang mga kapitbahay. Gusto kong makipagkwentuhan tungkol kay Mama." Biglang natigilan si Catherine sa pag-inom ng kape. Ang pilit ng ngiti niya ay kumalas. Bakit pa, love? Napalitan na ang mga tao roon. Tsaka, nakakahiya sa mga bagong may-ari. Hindi na yon ang bahay natin. Hindi mahalaga. Doon siya nabuhay. Doon ako lumaki. Giit ni Daniel. Ang boses ay matigas ngunit walang emosyon. Gusto kong malaman ang mga huling sandali niya mula sa mga nakakita. Pumayag si Catherine, ngunit may halong pag-aalinlangan. "Sige, pero huwag kang magtatagal. Magpapa-appointment pa ako sa spa. Masyado nang nagtatrabaho ang mukha ko." Nang umalis si Daniel, alam niya na hindi lang siya pupunta para makiramay. Pumunta siya upang mag-imbestiga. Pagdating niya sa kanyang dating kapitbahayan, ang bawat sulok ay tila nagbabalik ng mga alaala. Ang puno ng mangga, kung saan sila naglalaro noong bata pa siya. Ang tindahan ni Aling Nena. Ang bahay na ito, kahit na hindi na kanila, ay tila sumisigaw ng presensya ng kanyang ina. Ang unang pinuntahan niya ay ang bahay ni Aling Elena, ang pinakamalapit na kaibigan ni Aling Rosario. Nakita ni Daniel si Aling Elena na nagwawalis sa bakuran. Ang matanda ay tila mas lalong tumanda. Ngunit nang makita siya, nagbago ang reaksyon ni Aling Elena. Mula sa pagtataka, naging isang matinding pagkabigla. "Daniel, anak, umuwi ka na!" sigaw ni Aling Elena. Pero ang boses nito ay may halong takot. Agad-agad niyang binitiwan ang walis at nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Nagulat si Daniel. Hindi ganito ang reaksyon ng isang matalik na kaibigan ng kanyang ina. "Aling Elena, sandali lang po,"
Tawag ni Daniel. Humabol siya. Nakita niya si Aling Elena na nakasandal sa pader ng sala. Halata ang panginginig. Kumusta ka, anak? Bakit hindi mo sinabi na darating ka? Biglaan lang po. Gusto ko lang po kayong kamustahin at magkwentuhan tungkol kay mama, sabi ni Daniel, dahan-dahang lumapit. Ang dami ko pong hindi alam tungkol sa huling araw niya. Biglang tumingala si Aling Elena. Ang mga mata niya ay naghahanap. Sa labas, sa kalye, sa lahat ng direksyon maliban kay Daniel. Alam mo na ang lahat, Daniel, sabi niya. Ang boses ay mahina. Aba? Si Catherine, inasikaso niya ang lahat. Napakabait ng manugang mo. Siya ang nagbigay sa amin ng balita. Pero kayo po ang pinakamalapit sa kanya. Nagulat po ba kayo? Hindi sumagot si Aling Elena. Sa halip, tumingin siya sa kisame. Pagkatapos ay mabilis na tiningnan si Daniel. Daniel, ang bahay na ito ay maliit. Walang privacy. Mas mabuti pa sigurong umuwi ka na. Wala na akong maidudulot na tulong sa'yo. Ang pag-uwi niya ay puno ng kabiguan. Ang tanging nakita niya ay isang kaibigan na tila takot na takot. Habang naglalakad pabalik sa sakayan ng jeep, biglang nagring ang cellphone ni Daniel. Si Catherine. Love, nasaan ka? Nasa spa na ako. Bakit hindi mo sinasagot ang text ko? Ang tono niya ay medyo mataray. Nag-ingat si Daniel. Pauwi na ako. May inasikaso lang. Nakausap ko si Aling Elena. Masakit pa rin. Oh, si Aling Elena. Alam mo, medyo wala na sa sarili yon. Huwag mo nang masyadong pansinin ang mga sinasabi niya. Sabi ni Catherine, mabilis niyang nilipat ang usapan. Naku, may ipinakita sa akin si Madam Chiang na bagong bag. Ang ganda. Sige na love, mag-relax ka na. Kita tayo mamaya. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Daniel ang pagdududa na naging isang malaking bato sa kanyang tiyan. Ang pag-uwi na ito ay hindi maganda. Ang paraiso na kanyang inakala ay tila isa lamang malaking, gintong kulungan. Sa sandaling iyon, may kamay na humawak sa braso ni Daniel. Lumingon siya at nakita si Aling Elena. Ang matanda ay nagmamadali, hiningal, at galing sa pagtatago sa likod ng isang poste. Daniel, sandali! Huwag mong sabihin kay Catherine na nakita mo ako. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa takot at guilt. Bago pa man makapagsalita si Daniel, mabilis na dinukot ni Aling Elena mula sa kanyang bulsa ang isang bagay at mariing ipinasok yon sa kamay ni Daniel. Isang lumang panyo, kulay puti. May burdang letra na R sa sulok at amoy na amoy ang Vicks Vaporub, ang paboritong panyo ng kanyang ina. Inutusan ako ni Catherine na sunugin ang lahat ng gamit niya, sabi ni Aling Elena, halos hindi na marinig. Pero ito, hinding-hindi niya ito binitawan kahit kailan. Nakita ko ito sa tabi ng kama niya. Daniel, tingnan mo ang likod ng panyo. Binitawan niya ang panyo at tumalikod. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang bahay na hindi na lumingon pa. Naglakad si Daniel palayo. Ang kamay ay nakakuyom. Pagdating niya sa isang tahimik na sulok, binuksan niya ang panyo. Sa likod ng burdang R, gamit ang isang kulay itim na permanent marker, nakasulat ang hindi pamilyar na sulat kamay ng kanyang ina. Tulungan mo ako, anak. Dinala nila ako sa bodega. Ang panyo ni Aling Rosario ay naging isang malamig na apoy na unti-unting sumusunog sa lahat ng natitirang tiwala ni Daniel. Hindi siya nakatulog. Habang nagpapahinga si Catherine sa kabilang kwarto, sa kanilang master's bedroom na puno ng mamahaling kurtina at aircon, si Daniel ay tahimik na nakaupo sa sala, sa harap ng kanyang laptop, bodega. Tulungan mo ako, anak. Ang mga salita ay tumatak sa kanyang isip. Bawat salita ay isang martilyo na tumatama sa kanyang puso. Imposible. Hindi ito magagawa ni Catherine. Ang babaeng yon ay ang pinakasentro ng kanyang buhay, ang ina ng kanyang mga anak, kahit na wala pa silang anak. Ngunit ang panyo ay nagsasabi ng katotohanan. Ang amoy,
Ang burda at ang sulat kamay ng kanyang ina, walang duda. Ang huling mensahe ng kanyang ina ay isang sigaw para sa tulong. Ang plano niya ay naging malinaw at nakakakilabot. Una, kailangan niyang makita ang katotohanan sa likod ng mga salapi. Ang pera ay ang ugat ng lahat ng kasamaan sa kwentong ito. Agad na binuksan ni Daniel ang kanilang joint savings account online. Sa loob ng 5 taon, nag-ipon sila ng halos 20 milyong piso. Dati, ang bawat deposit at withdrawal ay nakikita niya. Ngunit nang makita niya ang statement mula noong huling 6 na buwan, mula nang mamatay si Aling Rosario, halos bumagsak siya sa upuan. Isang serye ng malalaking withdrawal ang nakarehistro, hindi ordinaryong paggastos. Withdrawal, 5 milyong piso. Purpose, house construction final payment. Pero alam niya, 3 milyong piso lang ang final payment. Withdrawal, 2,500,000 piso. Purpose, investment. Hindi siya kailanman nag-invest sa ganoong kalaking halaga nang hindi nagpapaalam sa kanya. At ang pinakahuling withdrawal, na naganap 3 linggo pa lang ang nakalipas, 1,000,000 piso. Purpose, home furnishings. Hindi yun nagtutugma sa mga resibo ng mga gamit na nakita niya sa bahay. Naglabas siya ng isang maliit na notebook at nagsimulang itala ang bawat butas. Sa gitna ng mga malalaking transaksyon, nakita niya ang isang serye ng mga bank transfer na laging patungo sa isang particular na account, Marco S. Ang pangalan ay tila pamilyar, ngunit hindi niya matandaan kung saan. Ngunit ang mga transaksyon ay napakalaking halaga, umaabot sa daan-daang libong piso bawat buwan. Galit na galit si Daniel. Kung mayroon man siyang gustong paniwalaan, iyon ay ang panloloko sa asawa. Ang pagkawala ng pera na kasabay ng kamatayan ng kanyang ina ay isang napakalaking senyales. Kinuha niya ang cellphone ni Catherine na nasa charging station pa at mabilis na tiningnan ang mga emails nito. Sa loob ng spam folder, nakita niya ang mga mensahe mula sa isang social media account na ipinadala sa email ni Catherine. Isang profile na ang pangalan ay Marco Sandoval. Mabilis na binuksan ni Daniel ang profile. Mga litrato ng isang lalaki na may mamahaling kotse, nagbibiyahe sa mga sikat na beach resort, at laging may caption na tila may pinatutungkulan. Masarap maging malaya kasama ka. Salamat sa lahat, my queen. At doon, sa isang litrato, nakita niya ang isang bagay na nagpakulo sa kanyang dugo. Si Catherine, nakangiti, nakaupo sa tabi ni Marco sa loob ng isang mamahaling yate. Ang larawan ay kinuha 3 buwan na ang nakalipas. Sa panahong iyon, sinabi ni Catherine na may flu siya at hindi makalabas ng bahay. Ang pagtataksil ay seryoso, ngunit hindi pa rin ito maipaliwanag ang panyo. Bakit kailangang kidnapin ang kanyang ina? Bakit hindi na lang patay ng kanyang ina para mas madali ang lahat? Biglang naalala ni Daniel ang isa pang larawan. Isang selfie ni Marco sa loob ng isang bar. Sa background may isang matandang lalaki na nakikipag-usap sa bartender. Ang lalaking ito ay pamilyar. Ito ang security guard na nakita niya sa gate noong minsan siyang nagpadala ng balikbayan box at naghihintay lang ng saglit. Mabilis na umakyat sa kwarto si Daniel. Nagkunwari siyang nagising. "Love, gising ka na pala," malambing na sabi ni Catherine. Tila wala itong kaalam-alam. "Ang aga mo yatang gumising." "Oo," sabi ni Daniel. "Ang ganda ng tulog ko. Pero ang totoo, may gusto sana akong itanong sa'yo, Kath." Umupo si Catherine. Hinayaan niyang makita ang bahagi ng kanyang hubad na balikat. "Ano yon, love?" "Ang buong pangalan ni Tita Beth. Nasaan siya ngayon?" "Si Tita Beth? Yun. May kaibigan si Mama. Parang lola na. Tinatawag namin siyang Tita Beth. Nag-abroad na yon. Biglaan lang. Matagal na." "Talaga? Hindi siya ang kausap mo sa cellphone kagabi?" Nagbago ang reaksyon ni Catherine. Ang mga mata niya ay nagpakita ng mabilis na pag-iwas.
Nako, may kausap akong client about sa bago kong business. Ayoko sanang sabihin sa'yo, baka kasi ma-stress ka. Tumango si Daniel. Alam na niya na nagsisinungaling ito. Ang pagtataksil ay patunay, ngunit ang bodega at ang panyo ay ang kailangan niyang patunayan. Kailangan niya ng aksyon. Hindi niya kayang maghintay pa. Lihim niyang kinuha ang susi ng kotse. Magpapaalam siya. Aalis ako, Kath. Pupuntahan ko ang notaryo, sabi ni Daniel. Kailangan kong ipanotarize ang mga papeles ng mana ni Mama. Kailangan kong tapusin to. Ngumiti si Catherine, halatang na-relieve. Sige love, mag-iingat ka. Bibilhan kita ng paborito mong steak mamaya. Pagkaalis ni Daniel, sumakay siya sa kanyang kotse, pero hindi siya papunta sa notaryo. Pinindot niya ang screen ng cellphone at naghahanap sa Google Maps ng mga warehouse o bodega sa labas ng Metro Manila, malapit sa Batangas, kung saan sinabi ni Catherine na sinaboy ang abo ng kanyang ina. Naramdaman ni Daniel na tila may pumipigil sa kanya. Ang ideya na ang kanyang ina ay buhay at naghihirap ay halos ikabaliw niya. Ngunit ang galit at determinasyon ang nagtulak sa kanya. Wala na siyang pakialam sa pera, sa asawa o sa bahay na ito. Ang tanging mahalaga ay ang buhay ng kanyang ina. Ang paghinga ni Catherine ay mababaw habang minamaneho niya ang kanyang puting SUV palabas ng spa. Ang pakiramdam niya ay laging nasa bingit siya ng pagkadiskubre at ang pag-alis ni Daniel para magnotaryo ay nagbigay lang sa kanya ng isang maikling hininga. Kung alam mo lang, Daniel, napangiti si Catherine. Ang ngiting ito ay hindi para kay Daniel, kundi para sa kanyang sarili at sa lahat ng mga taong umapi sa kanya noong siya'y bata pa. Ang bawat mamahaling damit, bawat branded na sapatos ay isang gantimpala para sa kanyang hirap. Hindi ito madali. Ang lahat ay pinlano. Kailangang maging perpekto. Ang pagpapanatili ng pagpapanggap bilang isang mapagmahal na asawa at ang pagiging isang mapagbigay na manugang ay mas nakakapagod kaysa sa pagtatrabaho. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa isang hotel sa Makati. Ito ang kanilang tahanan kapag gusto nilang magsaya ni Marco. Pagdating niya sa room suite, sinalubong siya ng isang yakap ni Marco Sandoval. Bakit ang tagal mo, mahal? Akala ko'y hindi ka na darating. Nasaan ang mga bitbit mo? Malambing na tanong ni Marco habang hinahalikan ng leeg ni Catherine. Huwag kang mag-alala, Marco. Nag-shopping ako. At si Daniel umalis. May inasikaso raw na papeles ng mana ng matanda. Umupo si Catherine sa kama, tinanggal ang kanyang heels at uminom ng champagne. Mana, sa akin lang dapat mapunta lahat ng yan, Catherine. Napakabobo ng asawa mo. Pagkatapos ng 5 taon, hindi niya pa rin nakikita ang ginagawa mo. Tumawa si Marco, niyakap si Catherine at kinain ang isang mamahaling prutas. Wala siyang nakita. Si Aling Elena lang ang problema. Ang matandang yon ay nakita ako noong una kong dinala ang matanda sa bodega. Sinuhulan ko na, pero natatakot ako na baka magsalita. Nagdilim ang mukha ni Marco. Magkano ang binigay mo sa kanya? Kailangang manahimik siya. Kung malaman ni Daniel ang totoo, wala na tayo. Babalik tayo sa wala, Kath. Naramdaman ni Catherine ang kaba. Ayaw niyang bumalik sa squatters area. Ayaw na niyang maging mahirap. Ang panginginig sa katawan ni Marco ay nagpaalala sa kanya na pareho sila ng takot. Huwag kang magpanik. Mahal, sabi ni Catherine. Hinaplos ang pisngi ni Marco. Kontrolado ko pa rin. Inilipat ko na ang malaking pera sa ating account. Konting-konti na lang. At pwede na nating iwan si Daniel. Magbabakasyon tayo sa Europa, tulad ng plano natin. Ngumiti si Marco. Mabuti. Siguraduhin mo lang na ang matanda ay tahimik pa rin. Yung binigay ko sa'yo, naibigay mo ba sa tagapagbantay? Kailangang hindi siya makikita ni Daniel, lalo na ngayon na bumalik na siya. Tumango si Catherine. Oo, siguradong hihina siya at mananahimik. 1 o 2 buwan pa, baka maging natural na kamatayan na.
Hindi na kailangan pang maging marahas. Ang dalawang salita ang bumabagabag kay Catherine. Natural na kamatayan. Ito ang tanging paraan para makatakas sila sa batas. Ang bodega ay malayo at tahimik. Ang tagapagbantay ay walang kaalam-alam na masama ang ginagawa niya. Akala niya'y nag-aalaga lang siya ng isang pasyente sa isang secret clinic. Niyakap ni Marco si Catherine. "You are so smart, my queen. I love you." Biglang nagring ang cellphone ni Catherine. Si Daniel. Nagtinginan sila ni Marco. "Bakit tumawag?" tanong ni Marco. "Hindi ko alam. Baka nakalimutan niyang lagdaan ang isang check," sabi ni Catherine. Sinagot ang tawag at naglakad palayo. "Love? Bakit ka tumawag?" tanong ni Catherine. Ang boses ay malambing at walang bahid ng guilt. Sa kabilang linya, tila hindi nagsasalita si Daniel. Tahimik lang. "Hello? Daniel? Nasaan ka? May problema ba?" Biglang nagsalita si Daniel. Ang boses ay hindi galit, ngunit may lamig na nagpapanginig sa kaluluwa ni Catherine. "Catherine, nakita ko ang mga resibo." Biglang nanlambot ang tuhod ni Catherine. Ang champagne glass ay halos bumagsak sa kanyang kamay. Anong resibo?" "Ang resibo ng hotel. Ang resibo ng plane ticket ninyong dalawa. At ang picture ninyo sa yate." "Catherine, wala akong pakialam sa pera mo. Ang tanong ko, bakit mo ako niloko?" Naging blanko ang paningin ni Catherine. Hindi siya nagpanik sa pera. Nagpanik siya na alam ni Daniel ang tungkol kay Marco. "Di Daniel, I can explain. Hindi mo naiintindihan. Ginawa ko lang to para sa sarili ko. Hindi ako masaya." Sigaw niya. Naramdaman niya ang kamay ni Marco sa kanyang braso, nagbibigay ng babala. "Huwag kang mag-abala, Catherine," sabi ni Daniel. "May mas malaking problema ka kaysa sa akin. Umuwi ka na. Gusto kong makita ang iyong mga mata habang nagsisinungaling ka tungkol sa pera." Pinatay ni Daniel ang tawag. Nanginginig si Catherine. Hindi niya alintana ang katotohanan na alam ni Daniel ang tungkol kay Marco. Ang iniisip niya ay ang pera. Kailangang makontrol niya ang sitwasyon. Kailangan niyang mapaniwala si Daniel na wala itong koneksyon sa bodega. Kailangan niyang umuwi. Nagmamadali siyang nagpalit ng damit. "Huwag kang aalis," sigaw ni Marco. "Huwag kang uuwi. Baka hindi ka na niya pakawalan." "Huwag mo akong diktahan, Marco," sigaw ni Catherine. Tumingin siya sa salamin. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa takot at galit. "Ipapaliwanag ko." Magkukunwari akong nagsisisi. Kailangan niyang maniwala na ang lahat ng ito ay dahil sa amin at hindi dahil sa matanda. Nang tumalikod siya, tumingin siya sa bintana at nakita niya ang kotse ni Daniel na nakaparada sa tapat ng hotel. Ngunit nagmaneho si Daniel. "Umalis na siya," bulong ni Marco. "Hindi," sabi ni Catherine habang suot ang kanyang sunglasses. "Umalis siya dahil pumunta siya sa bodega." Ang pagtataksil ni Catherine ay tila hindi na mahalaga kay Daniel. Nang tawagan niya ang asawa at sinabing alam na niya ang tungkol sa mga resibo at sa yacht, hindi iyon para manumbat. Iyon ay isang pain. Isang huling pagsubok upang makita kung ang kanyang asawa ay may kahit kaunting bahid pa ng katotohanan sa puso nito. Ang narinig niya ay pagtatanggol, hindi pagsisisi. Ang pagtataksil sa pera at sa pag-ibig ay maliit na kasalanan kumpara sa krimen na nakasulat sa panyo ng kanyang ina. Nasa loob na siya ng kotse, nagmamaneho patungo sa lugar na sinabi ni Catherine na sinaboy ang abo ni Aling Rosario. Batangas. Ang kanyang utak ay nagtatrabaho ng mabilis, hinahanap ang bawat posibleng bodega o warehouse sa mga lugar na malapit sa highway. Ang bawat kilometro ay tila 1 milya. Nang makarating siya sa isang bayan na puno ng mga tubo ng asukal at malalawak na palayan, nagpark siya at huminga ng malalim. Kinuha niya ang panyo. Ang amoy ng Vicks Vaporub ay tumagos sa kanyang ilong. Nakita niya ang borda na RR at ang mga salita sa likod.
Tulungan mo ako, anak. Dinala nila ako sa bodega. Ma, bumulong siya at isang butil ng luha ang pumatak sa tela. Huwag kang bibitiw. Darating ako. Hindi niya na alam ang gagawin. Naghahanap na siya sa online pero wala siyang makitang lumang warehouse na nagpapahiwatig ng kanyang hinahanap. Kailangan niya ng tulong. Hindi siya pwedeng mag-isa. Ang tanging taong nagbigay sa kanya ng hudyat ay si Aling Elena. Nagmaneho si Daniel pabalik. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamadali. Nang makita niya si Aling Elena, gabi na. Ang matanda ay nasa labas ng bahay, nagdidilig ng halaman. Mabilis na lumapit si Daniel, nag-iingat na walang makakita. Aling Elena, bulong niya, ang boses ay desperado. Napatalon si Aling Elena. Daniel, bakit ka bumalik? Baka may makakita sa'yo. Hinawakan ni Daniel ang braso ng matanda. Nakita ko ang nakasulat sa panyo, inay. Buhay si mama. Alam kong natatakot kayo, pero kailangan kong malaman ang katotohanan. Ipinakita niya ang panyo. Nang makita ni Aling Elena ang panyo, bumigay siya. Umiyak siya. Hindi na siya makatingin kay Daniel. Patawarin mo ako, Daniel. Patawarin mo ako. Sigaw niya, halos hindi na marinig. Pinilit nila ako. Binantaan nila ang mga apo ko. Hinawakan ni Daniel ang mukha ng matanda. Naniniwala ako sa inyo, inay. Pero kailangan kong malaman. Saan nila dinala si mama? Hindi ko alam ang eksaktong lugar. Sabi lang nila ay bodega. Sinabi ni Catherine na kailangan nilang ipasok si Rosario sa isang rehab para magpagaling dahil sa matinding depression. Pero ang totoo, nakita ko si Marco, ang lalaki, ang kaibigan niya. Sinabi niyang huwag na akong magtanong, kundi mapapahamak ako. Kailan niyo po huling nakita si Mama? 6 na buwan na ang nakalipas. Ang sasakyan nila ay isang malaking van. Pagkatapos, wala na. Pero ang narinig ko, may sinabi si Marco sa driver na lumang kiskisan ng bigas, malapit sa lugar kung saan may mga tubo. Ang lumang kiskisan ng bigas, ang lugar na may mga tubo. Ang mga tubo ng asukal sa Batangas. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Ang huling hudyat na kailangan niya. Salamat, inay. Salamat po. Sabi ni Daniel, niyakap niya si Aling Elena. Mag-iingat ka, anak. Umiiyak na, sabi ni Aling Elena. Huwag kang pupunta mag-isa. Mapanganib si Catherine. Mapanganib si Marco. Tumango si Daniel. Tumingin siya sa malayo. Ang kanyang galit ay hindi na para sa pagkawala ng pera o sa pagtataksil ng asawa. Ang galit niya ay para sa buhay ng kanyang ina. Pumasok siya sa kanyang kotse at pinindot ang Google Maps. Naghahanap siya ng mga lumang rice mill o kiskisan ng bigas sa Batangas. Marami. Pero isang partikular na lugar ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang luma at hindi na ginagamit na rice mill na nasa gitna ng malawak na taniman ng asukal. Habang nagmamaneho siya, naramdaman ni Daniel na tila nawawalan siya ng lakas. Ang pag-asa na makita si Aling Rosario ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit ang takot na baka huli na ang lahat ay nagpabigat sa kanyang espiritu. Nasa kalagitnaan siya ng isang liblib na daanan na papaligiran ng mga puno at kadiliman. Kung tama ang hula niya, nasa malapit lang ang bodega. Biglang nag-flash ang cellphone ni Daniel. Isang tawag. Si Catherine. Hindi niya sinagot. Tila alam na niya ang lahat. Nang paliko na siya sa isang dirt road, nakita ni Daniel ang isang anino sa harap niya. Isang tao. Nakatayo sa gitna ng daan. Inapakan niya ang preno. Ang lalaki ay dahan-dahang lumapit sa kotse. Nakita ni Daniel ang mukha nito. Hindi siya si Marco. Isa itong lalaking malaki ang katawan. Tila isang gwardiya. Kumakatok siya sa bintana ni Daniel. Ano po ang kailangan ninyo, sir? Walang daanan dito. Pribadong lugar ito. Bumaba si Daniel sa sasakyan. Alam niya na ang pagtakbo ay hindi na opsyon. Naghahanap ako ng lumang rice mill, sabi ni Daniel sa gwardiya.
May kaibigan akong nag-iwan ng gamit doon. Wala nang rice mill dito, sir. Sagot ng gwardiya. Ang tono ay may halong pagbabanta. Matagal nang sarado yon. Ang lahat ng nakikita mo ay pag-aari ng asukalan. Lumayo ka na, sir. Ayaw namin ng gulo. Naramdaman ni Daniel ang pagdududa. Walang rice mill? Pero ang mga salita ni Aling Elena ay malinaw. Hindi kaya'y sinubukan ni Catherine na protektahan ang bodega sa pamamagitan ng paglalagay ng gwardiya? Sinubukan ni Daniel na tingnan ang likod ng gwardiya, naghahanap ng anumang senyales ng isang lumang istruktura. Wala. Puro tubo lang ng asukal at kadiliman. Sigurado ka? Tanong ni Daniel. Ang lumang gusali na may yero na bubong? Sir, maling lugar po kayo. Umalis na po kayo. Ngayon na. Nang makita ni Daniel na nagsimula nang humawak ang gwardiya sa kanyang baywang, kung saan malamang na nakasabit ang isang baril, alam niyang wala siyang laban. Kung magpupumilit siya, baka maaksidente lang siya at mas mapapahamak ang kanyang ina. Nagmaneho si Daniel palayo. Ang puso niya'y kumikirot sa pagkatalo. Maling lugar. Mali ang interpretasyon, mali ang panyo. Biglang bumalik ang mga tanong at pagdududa. Siguro'y isa lang yon sa mga luma at sinunog na gamit ni Mama. Siguro'y nawawala na talaga sa sarili si Aling Elena dahil sa katandaan. Siguro'y sinasabi lang ni Catherine ang totoo. Malamig na lamig ang pakiramdam niya. Hindi sa lamig ng gabi, kundi sa lamig ng kawalan. Ginawa niya ang lahat. Sinunod niya ang bawat hudyat. Nakipag-usap siya sa gwardiya, pero wala siyang nakita. Nasaan na ang ina niya? Napabagsak siya sa manibela ng kotse. Bakit, ma? Bakit mo ako iniwan? Ang mga salita ay puno ng hinanakit. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay unti-unting nawawala. Tila isang kandila na hinipan ng hangin. Muli, nalulunod siya sa ideya na ang lahat ng pagpaplanong ito ay walang kabuluhan. Si Catherine ay nagsisinungaling. Oo, si Marco ay isang manloloko. Oo, ngunit si Aling Rosario ay patay na. Ang lahat ng ito ay pinalala lang niya dahil sa kanyang pagiging paranoid. Naramdaman niya ang matinding pagod, ang pagod ng kaluluwa. Sa loob ng 5 taon, nagtrabaho siya para makapagbigay ng magandang buhay. Pag-uwi niya, wala na ang kanyang ina. At ngayon, nawalan pa siya ng asawa. Lahat ay nawala. Kinuha ni Daniel ang kanyang cellphone. Isang huling tawag ang gagawin niya. Hindi sa pulis, hindi sa abogado. Si Aling Elena. Nang sinagot ni Aling Elena ang tawag, halata ang takot. Daniel, nasaan ka? Anong nangyari? Wala po akong nakita, inay. Nagkamali po ako, sabi ni Daniel. Ang boses ay bali. Wala nang rice mill doon. Patawarin po ninyo ako. Umiyak si Aling Elena. Wala, anak. Imposible. Tiyak ako sa narinig ko. Sabi ni Marco, lumang kiskisan at tabi ng tubo. Puro tubo lang ng asukal, inay. Hindi ko na alam ang gagawin. Gusto ko na lang umuwi. Sa sandaling iyon, may flash ng ilaw na tumama sa mata ni Daniel mula sa side mirror. Isang kulay itim na SUV, tila sinusundan siya. Mabilis na pinatay ni Daniel ang tawag at nagmaneho ng mas mabilis. Ang pagmamaneho niya ay naging walang patutunguhan, naghahanap lang ng anumang palatandaan. Sa isang madilim na kalsada, napansin niya ang isang lumang sementeryo na may matataas na pader. Sa likod ng sementeryo, may isang maliit na burol. At sa dulo ng burol na yon, may isang bakanteng lote. Hindi siya tumitingin sa mga tubo. Tinitingnan niya ang bodega na gawa sa luma at kalawangin na yero at sira-sira na semento. Ito ay nakatago, ngunit nandoon. Ang bodega ay hindi katabi ng tubo. Ito ay nasa likod ng mga tubo. Naisip ni Daniel ang gwardiya. Ang gwardiya ay nasa daanan na patungo sa mga tubo. Ang bodega ay nasa likod. Maaaring hindi ito sakop ng gwardiya.
Hinila ni Daniel ang sasakyan sa gilid ng isang bakanteng lote. Iniwan niya ang makina na tumatakbo. Kinuha niya ang isang matulis na bakal mula sa likod ng sasakyan na ginagamit niya sa oil rig. Hindi na siya nag-alinlangan. Buhay ang ina mo. Nagtago siya sa likod ng mga punong mangga, tumawid sa bakod at naglakad patungo sa bodega. Ang bawat hakbang ay tila isang milya. Ang bodega ay nasa dulo ng burol. Ito ay mabaho. Amoy alikabok, amoy lumang semento, at amoy dumi ng tao. May maliit na bintana. Sapat lang para makasilip si Daniel. Tiningnan niya ang loob. Madilim. Wala siyang makita. Pero narinig niya. Isang mahinang ungol. Isang ingay na tila hirap na hirap huminga. Napaluha si Daniel. Ang ungol na yon ay hindi isang baliw. Ang ungol na yon ay isang tao na nasa matinding kalagayan. At sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Marco. Hindi ka na ba talaga magtatagal matanda? Napakahirap mong bantayan. Alam mo ba kung gaano karaming pera ang ibinigay ni Catherine para lang manahimik ka dito? Sumunod ang tunog ng pagtilapon ng isang baso at isang mahinang sigaw. Ang kaba sa dibdib ni Daniel ay naging matinding galit. Hindi siya nag-iisip, kumikilos lang. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay ginagabayan ng iisang layunin. Iligtas ang kanyang ina. Nang marinig niya ang boses ni Marco at ang sigaw ni Aling Rosario, nawala ang takot. Ang inhinyero sa oil rig na sanay sa pisikal na paggawa at matinding sitwasyon ay lumabas. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa nag-iisang pintuan ng bodega. Nakita niya ang isang makapal na kadena na may laking padlock. Hindi niya ito kayang sirain. Ngunit may isang bahagi ng pader na tila gawa lang sa lumang semento at plywood. Sinubukan niyang itulak. Hindi gumana. Napatingin siya sa matulis na bakal na dala niya. Kinuha niya ito. Sa lahat ng lakas niya, sinimulan niyang sirain ang pader. Boom! Boom! Ang ingay ng pagkasira ng pader ay tila isang kanyon sa tahimik na gabi. Sa loob ng bodega, narinig niya ang boses ni Marco. Sino yan? Sa huling pagpalo, nagkaroon ng sapat na butas si Daniel para makalusot. Wala siyang pakialam kung masugat ang kanyang balat. Nang pumasok si Daniel, ang loob ng bodega ay mas masahol pa sa kanyang inakala. Madilim, mabaho at puno ng alikabok. Sa isang sulok, nakita niya si Marco. May hawak na bote at sa kabilang sulok, isang anino na tila isang taong nakahiga sa isang lumang banig. Ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Sino ka? Paanong nakapasok ka rito? Sigaw ni Marco habang tumitingin siya sa sulo. Hindi nagsalita si Daniel. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na. Daniel, isang salita. Tumindig ang balahibo ni Marco nang makita niya si Daniel. Ang kanyang mukha ay kasing itim ng gabi, may hawak na bakal. Catherine's husband, sabi ni Daniel, ang boses ay kalmado, pero may lamig. At anak ng taong pinahirapan mo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Marco. Kinuha niya ang bote at inihagis kay Daniel. Mabilis na nakaiwas si Daniel. Tumakbo si Marco. Ngunit mas mabilis si Daniel. Inihagis niya ang bakal na may sapat na lakas para tamaan ang likod ng binti ni Marco. Bago pa man makasigaw si Marco, nilapitan siya ni Daniel. Hinigpitan ni Daniel ang kamao. Ang galit ng 5 taon, ang pag-iisa, ang pagtataksil, at ang kalagayan ng kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng sobrang lakas. Sinuntok niya si Marco sa mukha. Isang malakas na suntok. Pagkatapos ay isa pa. Ito para sa mga kasinungalingan mo. Suntok. Ito para sa bawat sentimo na kinuha mo. Suntok. At ito, para sa aking ina. Suntok. Bumagsak si Marco sa sahig, hindi na makagalaw. Ngunit ang isip ni Daniel ay wala na kay Marco. Nagtungo siya sa sulok. Ang kanyang puso
ay halos hindi na tumitibok. Isang babae, payat, butot balat, nakabalot sa isang maruming kumot. Ang muka ay puro pasa, ang mga mata ay nanlalabo, ang buhok ay mahaba at magulo. Lumuhod si Daniel. Dahan-dahan, hinawakan niya ang kamay ng babae. Ang balat niya ay malamig at tila pergamino. Ako ito, si Daniel, ang anak mo. Tumingala ang babae. Ang mga mata niya ay may luha. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng katuwaan. Isang tunog lang. Ang boses ni Aling Rosario ay halos hindi na marinig. Niyakap ni Daniel ang kanyang ina. Isang yakap na puno ng kaligayahan at sakit. Naramdaman niya ang mga buto ng kanyang ina. Ang amoy ng bodega at dumi ay hindi niya na ininda. Patawarin mo ako, ma. Patawarin mo ako. Masyado akong naging tanga. Hindi mo kasalanan. Naramdaman ni Daniel ang mainit na dugo na tumulo sa kanyang braso. Galing sa sugat sa ulo ni Marco. Huwag kang mag-alala, ma. Aalis na tayo. Dadalhin kita sa ospital. Binuhat niya ang kanyang ina. Ang bigat ni Aling Rosario ay kasing gaan ng isang bata. Nagtungo siya sa labasan. Nang makalabas sila, tiningnan niya si Marco. Nakahiga at nakanganga. Tila walang malay. Naramdaman ni Daniel na kailangan niyang gawin ang tama. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Kinuhanan niya ng litrato, ang kalagayan ni Marco at ang bodega. At pagkatapos, tumawag siya sa pulis at nagbigay ng eksaktong lokasyon. Nang ilagay niya si Aling Rosario sa backseat ng kotse, tinawagan niya si Catherine. Daniel! Ang boses ni Catherine ay punong-puno ng pag-aalala, ngunit may halong takot. Nasaan ka? Hindi ka pumunta sa notaryo. Alam mo ba ang ginawa mo kay Marco? Pinutol ni Daniel ang kanyang sasabihin. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may kamatayan. Ang laro mo ay tapos na, Catherine. Huwag kang mag-alala. Hindi ako papatay ng tao. Umuwi ka na. Gusto kong makita ang iyong mukha kapag nakita mo ang taong sinabi mong patay na. Dinala ni Daniel si Aling Rosario sa isang pribadong ospital malayo sa bayan kung nasaan ang kanilang bahay. Matapos makita ng mga doktor ang matinding malnutrition at abuse, agad nilang ginawa ang mga kaukulang aksyon. Sa sandaling alam niyang ligtas ang kanyang ina, dumiretso siya sa bahay nila. 3:00 ng madaling araw. Ang mansion ay tahimik, ngunit ang loob ay puno ng tensyon. Nang pumasok si Daniel, nakita niya si Catherine na nakaupo sa sofa, naghihintay. May hawak siyang wine glass. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtatanggol. Salamat naman at umuwi ka, Daniel, sabi ni Catherine. Ang boses ay matigas. Ganyan ka ba katanga? Bakit ka sumugod sa kanya? Alam mo ba kung gaano karami ang pera niya? Tigilan mo na, Catherine. Putol ni Daniel. Ang kanyang tinig ay malamig. Umupo siya sa silya sa tapat ni Catherine. Hindi siya tumingin sa mamahaling dekorasyon. Tumingin lang siya sa kanyang asawa. Hindi ko tinatawagan ng pulis dahil sa panloloko mo, hindi dahil sa ninakaw mo ang pera ko. Iyon ay sa pagitan natin. Tumingin si Catherine na may bahid ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Mabuti naman. Alam mong hindi ko naman talaga gustong saktan ka, Daniel. Naguguluhan lang ako. Napapagod ako. Pero mahal pa rin kita. Hindi mo ako mahal. Putol ni Daniel. Minahal mo ang engineer na nagpapadala ng pera. Minahal mo ang idea ng pagiging mayaman. Inilabas ni Daniel ang cellphone at inihagis sa mesa ang mga litrato ni Catherine at Marco ang plane ticket at ang bank statement. Huwag mong subukan na magsinungaling, Catherine. Alam ko ang lahat. Ang bodega, ang lumang rice mill. Alam ko na si Marco ang kaibigan mo sa Tita Beth. Nagbago ang reaksyon ni Catherine. Ang pagmamalaki ay naging takot. Wala kang mapapatunayan, Daniel. Sino ang paniniwalaan nila? Ang isang matandang babae na may sakit sa pag-iisip? Walang ebidensya. Walang katawan. Sinunog ko ang lahat ng ebidensya.
Walang katawan, Catherine? Tanong ni Daniel. Tumayo siya. Hinarap ang urn sa altar ng kanyang ina. Dahan-dahan, kinuha niya ang urn at iniabot kay Catherine. Ano to? Bato? Puno ng buhangin? Alam mo ba kung saan mo ginawa ang abo ng nanay ko, Catherine? Doon sa bodega. Sa isang drum. Nanginginig na hinawakan ni Catherine ang urn. Hindi mo pwedeng sabihin iyan. Patay na siya. Sinabi mo patay na siya. Nang biglang bumukas ang pintuan ng bahay, 2 pulis ang pumasok, kasama ang isang opisyal. Sa tabi nila, nakita ni Catherine si Aling Elena na may hawak na panyo at luha sa mga mata. Wala siyang karapatang magsabi ng ganyan, officer. Sigaw ni Catherine, tinuro niya si Daniel. Nasisiraan siya ng ulo. Kakatapos lang mamatay ng nanay niya. Ang opisyal ay kalmado. Catherine Torres, may warrant of arrest ka para sa kasong kidnapping, physical abuse at grand larceny. Kidnapping? Sino? Sabi ko sa inyo, nag-iimbento lang siya. Ang biktima, si Aling Rosario Torres, ay kasalukuyang nasa ospital at nagpapagaling, Catherine, sabi ng pulis. Ang kanyang kalagayan ay nagsasabi ng katotohanan at ang iyong accomplice, si Marco Sandoval, ay nasa kustodya na. Nakita namin ang mga drug injection na ginagamit ninyo upang pahinain siya. Ang mukha ni Catherine ay biglang naging puti. Ang wine glass ay bumagsak sa sahig at nabasag. Hindi! Hindi totoo yan. Nagsisinungaling kayo. Daniel, sabihin mo hindi totoo yan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay tila isang baliw. Hindi nagsalita si Daniel. Tumingin lang siya sa kanyang asawa. Ang pag-ibig, awa, at lahat ng emosyon ay biglang nawala. Ang tanging nakikita niya ay isang halimaw na nakasuot ng designer dress. Nang nilagyan ng posa si Catherine, ang urn ay nahulog mula sa kanyang kamay, lumikha ng isang malakas na ingay. Bago siya hilahin ng pulis palabas, tumingin si Catherine kay Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at hate. Hindi ka magiging masaya, Daniel. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka na kailanman magiging masaya sa buhay mo. Pinanood lang ni Daniel na mawala si Catherine sa paningin niya. Ang katahimikan ay bumalik. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng sirang urn. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat, si Aling Elena. Ngayon, anak, ngayon, makakatulog na tayo ng payapa, sabi ni Aling Elena. Ngunit para kay Daniel, ang sakit ng pagtataksil ay masakit pa rin. Ang hustisya ay natamo, ngunit ang paghihilom ay hindi pa nagsisimula. 6 na buwan ang lumipas. Si Catherine at Marco ay napatunayang nagkasala at nakakulong. Ang bahay na puno ng kasinungalingan at designer items ay ipinagbili na ni Daniel. Walang naisalba. Ang lahat ng kagamitan, ang lahat ng alahas, ay ipinagbili upang bayaran ang mga gastusin sa ospital at ibalik sa mga bangko ang kinuha ni Catherine. Hindi siya mayaman, ngunit siya ay malaya. Si Daniel at Aling Rosario ay naninirahan na ngayon sa isang maliit, tahimik na bayan sa Palawan, malapit sa dagat. Ang bahay ay simple, kahoy at semento. May malaking beranda na nakaharap sa bughaw na karagatan. Si Aling Rosario ay malakas na. Hindi na siya ang butot balat na inabutan ni Daniel sa bodega. Ang kanyang mga mata ay buhay na muli at ang kanyang tawa ay gumagaling na. Daniel, anak, hindi pa ba tapos yan? Tanong ni Aling Rosario habang nakaupo sa beranda at nagbabalat ng patatas. Malapit na po, Ma, sagot ni Daniel habang inaayos niya ang maliit na gulayan sa likod bahay. Ang pagtatanim ng gulay at ang simpleng buhay ang nagbigay ng panibagong lakas kay Daniel. Ang simplicity na ito ang tunay na kayamanan na hindi niya nakita noong siya'y nasa gitna ng marangyang buhay. Isang hapon, habang nag-iisa si Daniel sa dalampasigan, inisip niya ang lahat ng nangyari. Ang galit niya kay Catherine ay naglaho. Hindi na siya nasasaktan. Ang nararamdaman niya ay awa.
Awa para sa isang babae na pinili ang pera kaysa pag-ibig, ang takot kaysa katotohanan. Napaisip siya tungkol sa panyo. Kung hindi iyon nagawa ng kanyang ina, wala sana siyang alam. Ang hustisya ay hindi natamo. Ang pag-ibig ng kanyang ina ang nagligtas sa kanya. Kumuha siya ng bato at nagsimulang magsulat sa buhangin. Isinulat niya ang mga salitang, "Mahal kita, Ma." Pagkatapos, hinayaan niya ang mga alon na burahin ito. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Catherine. Ang pagpapatawad ay para sa sarili niya. Pinatawad niya ang sarili niya dahil sa pagiging bulag. Pinatawad niya ang sarili niya dahil sa pag-iisip na ang pag-ibig ay masusukat sa halaga ng padala. Ang tunay na pag-ibig ay nasa presensya, hindi sa regalo. Nang bumalik siya sa bahay, nakita niya si Aling Rosario na may kausap sa cellphone. Ngumiti siya. "Salamat, Elena. Huwag kang mag-alala. Magkasama na kami ni Daniel. Wala nang makakapinsala sa amin." Pagkatapos ng tawag, nilapitan ni Daniel ang kanyang ina. "Sino ang kausap mo, Ma?" "Si Elena. Namimiss niya tayo. Sabi niya, gusto niya tayong dalawin. Gusto mo ba?" "Oo, Ma. Maganda yan." Umupo si Daniel sa tabi ng kanyang ina. Hinawakan ni Aling Rosario ang kamay niya. Ang mga kamay ni Aling Rosario ay hindi na magaspang, ngunit puno pa rin ng init. "Alam mo, anak," sabi ni Aling Rosario, tinitingnan niya ang karagatan. "Noong nasa bodega ako, ang tanging nagbigay sa akin ng lakas ay ang pag-iisip na makikita kitang muli. Hindi ako nagalit. Naintindihan ko lang kung gaano kakahalaga sa akin. Sana, hindi na po kayo nagdusa ng ganyan, Ma. Hindi. Ang lahat ng sakit na yon ay hindi kumpara sa kaligayahan na makita kang masaya ngayon, Daniel. Ang kapayapaan na nararamdaman ko dito ay walang katumbas na mansyon." Tumingin si Daniel sa kanyang ina. Ang mga mata niya ay puno ng pag-ibig. Ang pag-ibig na ito ay hindi materyal. Ito ay tunay at walang hanggan. "Mahal na mahal po kita, Ma. Mahal na mahal din kita, anak." Ang araw ay unti-unting lumubog. Ang kulay kahel na sinag ay tumama sa karagatan. Si Daniel at ang kanyang ina ay magkasama, nakatanaw sa walang katapusang dagat. Ang hustisya ay natamo, ang kapayapaan ay natagpuan, ang paghilom ay nagsimula na. At sa wakas, si Daniel ay nasa tahanan, ang tunay na tahanan.